Ang ninuno. Dalawang katauhan sa iisang katawan. Posible kaya na magkasundo ang dalawang katangian sa iisang desisyon upang malabanan ang malakas na kalaban. Yan ang aalamin natin sa episode ngayon ng Pulang Duwende, mga kabayan. Nga pala, shoutout ko lang yung comment ni Mark Peralta. Ang sabi niya, Idol JD, baka pwede mo naman ipakita na suot mo yung gabay medalyon kasama ng lahat ng kulay ng gabay na damit. Walang problema, Lods, pabibigyan kita. Ito yung unang damit, gabay color gray. Ito naman yung susunod, gabay color black. Ito naman yung susunod, gabay color brown. At yung last color natin, gabay khaki. Ito na yung huling color ng gabay natin, mga kabayan, kasama ng gabay medalyon na merong mutya. Flash ko lang sa screen kung ano yung mga sangkap nito at ano ang bisa. Ilang beses ko nang pinaliwanag kung para saan ang gabay medalyon at gabay t-shirt. Malalim ang ibig sabihin ng simbolo na ito. Ito'y gabay sa pang-araw-araw nating buhay at sinamahan pa ng basbas ng Antingeros del Negros. Kasama din ang mga sangkap at isang lihim na sangkap na mutya. Sa lahat ng interesado, visit lang yung link sa comment section. Merong sasagot sa inyong lahat ng katanungan. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Pasensya na, Pulo, pero hindi po ako nagbibiro. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyari. Wika ni Leo. Naguguluhan ito. Ang huling natatandaan ay nasa silid siya at natutulog. Pagmulat ng mga mata, nakatayo na siya sa harapan ng matanda habang may lalaking walang malay na nakahandusay sa sahig. O sige po, huminahon ka na. Pasensya na kung napagalitan kita, ano. Pero hindi talaga ako makapaniwala na wala kang naaalala. Tugon ni Lolo Sebastian. Tahimik lang na nakaupo sa balikat ng binata si Udyong. Hindi na sinubukan pa ng matanda na tanungin ito. Lumabas ng tahanan si Leo. Piniling maglakad-lakad sa paligid upang makapag-isip. Kinuha naman ni Udyong ang pagkakataon para sabihin sa binata ang nangyari. Matapos magkwento ni Udyong, natawa ang binata. Hindi nito lubos maisip na nagawa niya ang sinabing bagay. Hindi nga, Udyong. Baka pinagkakaisaan niyo ako ni Lolo, ha? Kung ano-ano yung sinasabi niyo eh. Wika ni Leo. Mukha ba akong nakikipagsabwatan sa matandang yon? Seryoso ko, Leo. Hindi biro ang taglay mong lakas. Kailangan mong matuklasan ang pinagmulan ng kapangyarihan yan at kung paano mo ito gagamitin ng maayos. Pero sa ngayon, wala ka namang dapat alalahanin. Dahil alam kong mula sa Diyos Ama ang gamit mong kapangyarihan. Wika ni Udyong. Yun na nga yung kinakatakot ko, Udyong. Kung sakaling totoo yung sinasabi nyo, natatakot ako magkamali. Baka marami pang madamay eh. Muling wika ni Leo. Nauunawaan ito ni Udyong dahil alam nito ang kapalit. Kung sakaling malulong sa kapangyarihan ang isang nilalang, kaya naman pinili niyang pakalmahin ang binata. Ay nako, masyado kang nag-aalala. Ang mabuti pa pumunta tayo sa bayan para maaliw ka naman kahit papano. Wika ng duwende. Mukhang magandang ideya yan ah. Sige, sandali lang uuwi lang ako at magpapaalam kay Lolo. Tugon ni Leo. Naglakad-lakad si Leo sa plaza habang pinapanood ang ilang kabataang naglalaro.
Bigla nitong naalala ang kanyang ama. Mahaba-habang panahon na din simula nang umalis siya sa asyenda. Mukhang malalim ang iniisip mo, kaibigan. Sabihin mo sa akin, baka may tutulong ako. Wika ni Udyong. Kasi parang gusto kong bumalik sa asyenda. Sa pinagtatrabahuhan ng tatay ko. Gusto kong makita yung mga tao dun eh. May mga itatanong din ako kay tatay na hanggang sa ngayon, hindi pa din nasasagot eh. Tugon ni Leo. Parang gusto ko ding tumawid sa dagat ah. Bakit hindi tayo umuwi dun? Tanong ni Udyong. Dali-daling umuwi ang binata upang magpaalam kay Lolo Sebastian. Pumayag naman ang matanda at nang sumunod na araw ay kagad nang umalis si Leo. Tandaan mo, Leo, kung ano man ang malalaman mo at matutuklasan, bahagi ito ng buhay mong kinagisnan. Palagi mong tatandaan, piliin mo ang kabutihan. Piliin mo ang tama. Ito ang mga huling habilin ni Lolo Sebastian kay Leo bago ito umalis. Pagkarating sa asyenda, kagad siyang sinalubong ng mga kakilala. Ilang taon na ang nakalipas. Malaki na ang pagbabago sa lugar. Dali-daling umuwi ang binata sa kanilang tahanan. Nakita ang amang nakaupo sa bakuran. Napatayo ito nang makita si Leo. Leo! Leo! Ikaw na nga ba yan? Ang laki ng pinagbago mo, anak ka! Wika ni Manggari. Naglakad papasok ng bakuran ang binata. Kitang-kita ng matanda ang malaking pagbabago ng anak. Yon ang akala ni Manggari. Dahil sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla itong natisod sa tali ng kalabaw. Dahilan para tumakbo ito papunta sa kulungan ng mga manok. Napasapo na lang ng noo si Manggari dahil hindi pa rin nawawala ang sumpa sa binata. Anak nang, bakit ba kasi nakaharang yung tali ng kalabaw sa daan? Ay nako, pasensya na po kayo tay ah. Wika ni Leo habang pinapagpag ang alikabok sa damit. Hindi. Walang problema. Madali lang naman huliin niyang mga manok eh. Halika, doon tayo sa loob ng bahay nang makapagbihis ka. Tugon ng ama. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kalagayan ni Lolo Sebastian. Natuwa naman si Manggari dahil nasa maayos na kalagayan ang matanda. Kayo po dito. Kumusta naman po ang asyenda? Tanong ni Leo. Mahaba ang tagtuyot ngayong taon, kaya hindi kami makapagtanim ng maayos. Mainit ang ulo ni Don Arenas. Tugon ni Manggari. Kinabukasan ay maaga itong naglakad papunta sa lupang sinasaka ng ama. Nakitang halos tuyo na ang mga pananim. Nagbibitak-bitak na ang lupa. Ano pong nangyari? Bakit ganito kasama yung lagay ng lupa, tay? Tanong ni Leo. Hindi ko din alam, Leo eh. Kahit anong gawin naming patubig, nagbibitak pa din ang lupa. Wala na nga kaming maaning mga saging eh. Marami na sa mga trabahador ang umalis at iilan na lang kaming naiwan. Tugon ng ama. Tay, bakit hindi pa po kayo kasi umalis dito? Pwede naman tayong mamuhay doon kay Lolo Sebastian eh. Kung gusto niyo magsaka, pwede din po doon. Napapabayaan lang yung lupa doon eh.
Tay, matanda na po si Lolo. Wika ni Leo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nagalit si Manggari. Hindi ako pwedeng umalis dito, Leo. Hindi mo ba naiintindihan ang mga sinasabi ko? Buhay ko ang lupaing ito. Tugon ng ama. Paano ko po kayo maiintindihan? Ni minsan hindi naman po kayo nagpaliwanag eh. At saka, wala rin po kayong sinabi kung bakit ayaw niyong iwanan tong lupang to. Nanlaki ang mga mata ni Manggari. Noon niya lang nakitang nagalit ang binata at napagtaasan siya ng boses. Siguro nga panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ang iyong ina, kapatid ni Don Arenas. Ipinangako ko bago siya mamatay na hindi ko iiwan ang lupaing ito. Pamana ito ng kanilang ama, si Don Inocencio. Pamana ito ng lolo mo. Nagulat si Leo sa mga nalaman. Naunawaan nito kung bakit hindi maiwan ng ama ang lupain. Paano po si Don Arenas? Bakit niya po kinamkam yung buong asyenda? Tanong ni Leo. Hindi sumagot si Manggari. Salip inaya nito ang anak na umuwi at doon ituloy ang pag-uusap. Tiniis ko ang lahat ng pag-aalipusta at pangapi ni Arenas. Dahil nangako ako sa iyong ina na hindi ko siya sasaktan. Kahit niloko niya ang nanay mo, labis-labis pa din ang pagmamahal nito sa kanyang kapatid. Wika ni Manggari. Walang kwentang tao si Don Arenas, tay. Alam mo yan. At hindi ako makakapayag na patuloy mong babaliwalain yung pangapi niya sa'yo. Hindi pwede yung ganyan, tay. Lalo pat meron pala tayong karapatan sa lupang to. Wika ni Leo. Kung ano man ang binabalak mo, Leo, huwag mo nang ituloy. Wala kang magagawa sa kanya. Makapangyarihang tao si Don Arenas. Tugon ng ama. Siguro tay noon wala akong magagawa. Pero wag niya lang ipapakita sa akin na inaapi ka niya. Dahil hindi magugustuhan ng taong yan ang gagawin ko. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Wika ni Leo. Kinabukasan maagang nagtungo ang mag-ama sa tahanan ni Don Arenas para magbigay ng aryendo o upa sa lupain sa buong taon. Nakaupo ang Don sa beranda. O Gary, mabuti naman dumating ka na. Alam mo bang nananakit na yung likod ko kakaupo dito? Nasaan na? Nasaan na yung bayad mo sa aryendo? Wika ng Don. Kagad naglakad si Manggari papunta sa Don. Ngunit pinigilan ito ni Leo. Tay, ako na po yung mag-aabot niyan kay Don Arenas. Pumayag naman si Manggari. Inabot ang sobre kay Leo. Ngunit bago tumuloy ang binata, binalaan ito ng ama. Huwag kang gagawa ng anumang kapalpakan, Leo. Malilintikan tayo dito. Bulong ni Manggari. Natuwa ang binata sa sinabi ng ama. Hinawakan niya ito sa balikat at tumango. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Oh, himala ah. May demonyo. Nandito ka na naman pala. Gary, akala ko ba pinalayas mo na tong walang kwenta mong anak? Wika ng Don. Bagyang nagpantig ang tenga ng binata, pero hindi ito nagpalata. Nakangiti itong lumapit sa Don at inabot ang sobre.
Magandang umaga po, Don Arenas. Ito po yung bayad ni tatay sa aryendo. Pasensya na pero hindi gaanong kalaki yan ang laman ng sobrang yan eh. Mahina po yung ani dahil sa matinding init. Wika ni Leo. Napangiti ang Don at tumayo sa kinaupuan. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ni Manggari. Akala ko ba, malinaw sa atin ang halagang pinag-usapan, Gary? Eh bakit kulang to? Wika ng Don. Habang nag-uusap ang dalawa, lumitaw naman sa balikat ni Leo si Udyong. Talaga palang napakasamang tao niyang Don Arenas na yan. Itong tao na mukhang baboy. Sabihin mo lang sa akin ang gagawin, Leo. Akong bahala sa kanya. Wika ni Udyong. Huwag kang mag-alala, Udyong. Ito talaga yung plano ko eh. Kailangang bigyan ng leksyon yung taong yan. Pag-uusap ng dalawa. Nabaling ang atensyon ni Leo sa ama at kay Don Arenas nang sampalin ng Don ang matanda. Wala akong pakialam kung wala kang kainin. Kailangan mong ibigay sa akin ang sapat na halaga. Kung ayaw mong durugin ko yung katawan mo. Wika ni Don Arenas. Napalingon ito kay Leo. Ngunit wala na ang binata sa kinakatayuan. Nang iikot ng Don ang paningin, wala nang malay ang mga tauhan niya. Marahang naglakad palabas ng bahay si Manggari. Nabalot ng takot ang paligid. Lalo pa nang biglang lumitaw ang makapal na usok. Habang naglalakad patras, sumigaw si Manggari dahil may kung anong humawak sa kanyang balikat. Kaya ko po to. Bilisan niyo lumabas sa po kayo ng bakuran. Ako na pong bahala kay Don Arenas. Huwag po kayo mag-alala. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Hindi ko po siya sasaktan. Kahit masama ang ugali niya, kapatid pa din siya ni nanay. Wika ni Leo. Tiwala naman si Manggari sa anak. Kaya mabilis itong umalis sa lugar. Habang naglalakad palayo ay nakarinig ng tinig ang matanda. Don Arenas, sagad sa buto ang kasamaan mo. At sa palagay ko, dapat kang magbayad. Alam ni Manggari na si Leo ang nagsasalita. Ngunit hindi niya makita kung nasaan ito. Pinili ng matandang magtago sa mga puno at manood sa mga mangyayari. Wala akong dapat pagbayaran. Pagmamay-ari ko ang lugar na to. Pati na rin ang mga nakatira dito. Kaya gagawin ko ang anumang gusto ko. Wika ng Don. Habang natatarantang hinahanap ang daan. Diyan ka nagkakamali. Dahil wala kang totoong pagmamay-ari. Maging ang kaluluwa mo, pagmamay-ari na ng demonyo eh. At sa oras na mamatay ka, siguradong darating ang mga demonyo upang personal kang sunduin. Wika ni Leo. Hindi na maipinta ang mukha ng Don ng mga oras na yun. Lalo pa nang baguhin ng binata ang tanawin sa paligid. Gamit ang kakayahan ni Udyong na gumawa ng ilusyon. Nagmistulang impyerno ang lugar sa paningin ni Don Arenas. Nagbabagang mga bato at lawang punong-puno ng putik ang nakikita nito. Napapasigaw ito sa sobrang takot. Lalo pa nang makita ang isang nilalang na nakatayo. May hawak na karet. Nakasuot ng itim na mahabang damit. Nakikita mo ba yung nilalang na yan? Siya ang susundo sa'yo
Pero kaya kong pigilan ng kaganapang yan. Kaya kitang tulungan kung gusto mo. Wika ni Leo. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Huwag lang ako mapunta sa impyerno. Wika ni Don Arenas. Tutulungan kita sa isang kondisyon. Baguhin mo ang trato sa mga tao dito sa ari-arian mo. Ibigay mo kay Gary at sa kanyang anak ang nararapat na para sa kanila. Sundin mo to at titiyakin ko ang kaligtasan mo sa apoy ng impyerno. Wika ni Leo. Matapos ay unti-unting naglaho ang usok. Naiwang nakadapa sa lupa si Don Arenas. Dali-daling lumapit si Mang Gary upang tulungan itong tumayo. Gary, nandito ka? Hindi ka umalis? Bakit? Tanong ni Don Arenas. Hindi ko po kayo maaaring iwan. Nangako ako sa asawa ko. Tugon ni Mang Gary. Matawarin mo ako, Gary. Sa lahat ng gagawa ko sa'yo. Ipapahanda ko mga papeles para maipangalan ng kalahati ng asyenda na siyang nararapat bilang bahagi ng ari-arian ng asawa mo. Napangiti si Leo nang marinig ang sinabi ng Don. Panatag na ito na nalutas ang problema ng ama. Matapos ang pangyayari, umuwi na ang mag-ama. Masaya si Mang Gary sa nangyari. Nagpapasalamat ito sa anak. Maraming salamat anak ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magbabago yung ugali ni Arenas eh. O ngayon, anong plano mo? Tanong ni Mang Gary. Siguro, babalik po muna ako kay Lolo Sebastian. Alam kong kailangan niya ng tulong ko eh. Saka alam kong maayos ka na dito tay, sigurado yan. Takot lang nun. Tugon ni Leo. Makalipas ang ilang araw, personal na inabot ni Don Arenas ang mga papeles ng lupa kay Mang Gary. Humingi din ito ng kapatawaran sa binata sa lahat ng nagawa. Natatawa na lang si Leo sa biglaang pagbabago ng dating malupit na asyendero. Kinabukasan ay nagpaalam na din si Leo sa ama. Napakahusay ng plano mo, Leo. Kung nakita mo lang itakot sa mukha niya, nung pinaglalaruan mo siya. Nakakatawa talaga. Wika ni Udyong. Oo, Udyong. Kitang-kita ko yung takot sa mukha niya eh. Siguro naman, sapat na yung pinakita ko sa taong yun. Yung anyo ng impyerno, no? Para matakot siya ng ganun. Sigurado magtatanda yun. Halika na, Udyong. Naghahantay si Lolo Sebastian. Siguradong marami na namang pasyente sa bahay. Tugon ni Leo. Nang malapit na ito sa tahanan ng matanda, muli niyang nakita ang napakaraming tao. Kaso nga lang kakaiba ang oras sa paligid. Tila nagluluksa. Marahang pumasok ang binata. Nakita ang kabaong na nakalagay sa sala. Nilapitan si Leo ng isa sa mga naroon upang magbigay ng pakikiramay. Hindi makapaniwala ang binatang wala na si Lolo Sebastian. Lumapit ang binata sa ataul. Hindi nito mapigilan ang pag-iyak. Naaalala nito ang mga huling habili ng matanda. Hindi niya matanggap na yun na pala ang huling beses na mag-uusap sila. Lumabas ang binata at naupo sa sulok kung saan walang makakakita sa kanyang umiiyak.
nang biglang pumasok ang 4 na kalalakian. Nag-iingay ang mga ito na tila nagsasaya, dahilan para uminit ang ulo ng binata. Dali-daling tumayo si Leo at nilapitan ang mga ito. Pinipigilan siya ni Udyong, ngunit hindi ito nakikinig. Anong problema nyo? Wala kayong galang sa patay. Wika ni Leo. Huminto sa pagtawa ang mga kalalakian at hinarap ang binata. O sino naman tong isang to? Mukhang hindi yata tayo kilala nito Tanong ng lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Rafael. Walang sumagot sa mga tao. Nakikita ni Leo na takot ang mga ito. Ako ang apo ng taong nakaburol at wala akong pakialam kung sino ka. Kaya umalis na kayo dito ng mga kasama mo. Muling wika ni Leo. Ngumiti ng nakakaloko ang lalaki. Hinatak ang kwelyo ni Leo. Ang lakas ng loob mong palayasin ako. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Pero sige. Pagbibigyan kita. Alis kami na mga kasama ko. Pero sa oras na matapos ang lamay at malibing ang matandang yan, humanda ka dahil magpapakilala ako sa iyo. Tugon ni Rafael. Matapos ay umalis ito. Nang makalayo na ay lumapit sa kanya ang isa sa mga naging pasyente ng matanda. Nako, Leo. Maling tao yung binangga mo. Anak siya ng kilalang mambabarang dito sa lugar. Wika ng lalaki. Wala akong pakialam. Binastos niya ang lamay ng lolo ko. Kung babalik siya, magkakamatayan kami. Tugon ni Leo. Nako, Leo. Sasabihin ko sa'yo. Mali ang naging desisyon mong kalabanin si Rafael. Muling wika ng lalaki. Matapos ay nagpaalam na ito. Sa pagkakataong iyon, si Udyong naman ang nagsalita. Tama ang taong yun, Leo. Hindi nga biro ang maitim na enerhiyang nararamdaman ko sa kanya. Pero wala na tayong magagawa. Ang pinakamabuting gawin, maganda. Wika ni Udyong. Inabot lang ng 5 araw ang burol. Pagkarating ni Mang Gary sa lugar, kagad nilang ipinalibing ang matanda. Binalaan din ni Leo ang ama na bumalik sa asyenda dahil sa mangyayaring gulo. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin, Leo? Umiwas ka na lang sa gulo, anak. Huwag ka nang lumaban. Wika ni Mang Gary. Hindi, tay. Hindi ako iiwas. Sila ang nagsimula ng gulo nang bastusin nila ang lamay ni Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Handa ako sa mga mangyayari. Pero kayo, kailangan niyo pong bumalik sa asyenda para po makaiwas kayo. Tugon ng binata. Hinatid nito ang ama sa pantalan para masiguradong hindi mapapahamak. Matapos ay bumalik na siya sa tahanan ng lolo upang antayin ang pagbabalik ni Rafael. Makalipas ang ilang araw, matapos ang burol ni Lolo Sebastian, hindi pa din ito nagpapakita sa kanya. Minabuti ng binatang gamitin ang oras upang maganda. Alam nitong totoo ang banta ni Rafael. Ayon na din ito sa kumpirmasyon ni Udyong. Ito ang unang beses na haharap ka sa isang mampaparang, Leo. Kaya dapat,
Alam mo ang gagawin. Hindi basta-bastang kalaban ng mga magbabarang. Kadalasan sa kanila, patraidor kung sumalakay. Kaya huwag kang magpapakampante. Huwag kang magpapakampante sa katahimikan. Wika ni Udyong. Oo, tama ka, Udyong. Ang totoo, bahagya akong natatakot eh. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga maaaring madamay. Tugon ni Leo. Ngunit pinasiguro ng gabay na duwende na walang masamang mangyayari kay Manggari at sa iba pa nilang kaanak. Ikaw lang ang sadya ng mambabarang na yun. Kaya siguradong hindi niya idadamay ang mga walang muwang. Wika ni Udyong. Kinagabihan habang naghahapunan, may kakaibang napansin si Leo. Biglang napuno ng kulisap ang kanilang gasera. Lumitaw si Udyong sa mesa at sinabi sa binata, dumating na ang matagal niyang hinihintay. Tama ka, Udyong. Pinaghandaan ko ang araw na to, kaya wala nang atrasan. Tugon ni Leo. Tumayo ang binata at lumabas ng tahanan. Nakita nito si Rafael kasama ang kanyang mga tauhan. Mabuti naman at hindi na bahagang buntot mo. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to. Hindi ka pagpapawisan. Wika ni Rafael. Walang makikitang reaksyon sa mukha ni Leo ng mga sandaling iyon. Direkta itong nakatitig sa kalaban. Nagsimulang umatake si Rafael. Ngunit hindi ito makapasok sa depensa ng binata. Hindi lang ikaw ang may kakayahang lumaban, Rafael. Kaya kung pinagmamalaki mo na anak ka ng isang malakas na mambabarang, pasensya na, hindi ako natatakot sa'yo. Dahil ang aking lolo, ang pinakamalakas na albularyo sa bayang to. Tugon ni Leo. Tumawa ng malakas si na Rafael at mga kasama nito. Pinakamalakas na albularyo. Nagpapatawa ka ba? Nasaan na? Nasaan siya ngayon? Bakit hindi ko siya nakikita? Ay, pasensya na. Nakabaon na pala sa lupa. Pinagpe-fiesta ng mga uod. Wala ka nang magagawa, bata. Wala nang pinagmamalaki mong lolo. Huwag kang mag-alala. Ilang sandali lang. Susunod ka din sa kanya. Tugon ni Rafael. Matapos ay sabay-sabay na umatake ang kanyang pangkat. Sinusubukan ng mga itong sirain ang depensa ng binata. Ngunit sadyang napakatibay ng bakod na ginawa ni Udyong. O ano? Mukhang nagkakaproblema ka. Ano nangyari, Rafael? Paano mo ko mapapatay niyan? Depensa ko pa lang, hindi mo na mapasok. Pangaasar ni Leo. Lalong nang dalaiti si Rafael. Pinahinto nito ang pag-atake ng mga kasamahan. Naglakad papalapit kay Leo. Ngunit sa kasamaang palad, itinulak siya pabalik ng enerhiyang nakabalot sa buong bahay. Alam mo, duwag ka eh. Bakit hindi mo ibaba yung depensa mo at harapin mo ako ng mano-mano? Tumawa lang si Leo. Naglakad papalapit kay Rafael. Alam ko kung gaano ka kadumi maglaro, Rafael. Sa tingin mo hindi ko pinag-aralan ng ugali mo? Hindi ako kasing purol kagaya mo
o ng mga kasama mo. Wika ni Leo. Pinagmamasdan ni Udyong mula sa malayo ang binata. Kumpiyansa itong kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit biglang nagbago ang modo ng binata nang muling magsalita si Rafael. Alam mo, may nakalimutan akong sabihin nung bumisita kami sa lamay. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit nandun kami ng gabing yon. Wika ni Rafael. Wala akong pakialam kung ano man ang dahilan mo nung araw na yon. Ang alam ko lang, binabastos mo ang lamay ng lolo ko. Tugon ng binata at muling tumawa si Rafael. Maging ang mga kasama nito ay nakitawa na din. Dahilan para unti-unting uminit ang ulo ng binata. Kaya pala kalmadong-kalmado ka. Dahil wala kang alam na pinapunta kami ng tatay ko para siguraduhing nagtagumpay siya sa ginawang pagpaparusa sa matandang albularyo. Biglang nagpantig ang tenga ni Leo. Sa pagkakataong iyon, wala itong ibang nararamdaman kung hindi ang galit. Huwag kang makikinig sa pagbubuyo ng mambabarang na yan. Kinagalit ka lang niya para mawala ka sa sarili mo. Wika ni Udyong. Ngunit alam ng gabay na wala na siyang magagawa. Hindi na nito mapipigilan pa si Leo. Hoy! Anong problema? Bakit hindi ka makapagsalita? Tama ang narinig mo. Pinatay ng tatay ko ang lolo mo. Masyado kasing pakialamero. Muling wika ni Rafael. Matapos magsalita, walang pagdadalawang isip itong sinugod ni Leo. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata, dahilan para masira ang depensang inilagay ni Udyong. Nalaglag ang ilang ngipin ng kalaban dahil sa lakas ng suntok ng binata. Gumanti ito ng atake, ngunit sinalulang ni Leo ang kamao nito. Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang mapatitig ito sa binata. Teka, hindi ikaw ang apo ni Tandang Sebastian. Sino ka? Wika nito. Hinigpitan ni Leo ang pagkakahawak sa kamao, dahilan para mapasigaw at mamilipit sa sakit si Rafael. Mga walang iya kayo. Pinatay niyo ang lolo ko. Ngayon sisiguraduhin ko na hindi kayo makakaalis ng buhay sa lugar na to. Tugon ni Leo. Biglang nagbago ang kapaligiran. Nabalot ng makapal na usok at unti-unting umihip ang mainit na hangin. Hanggang sa tuluyan ng masunog ang mga puno sa paligid. Napaluhod si Rafael dahil hindi pa rin binibitawan ni Leo ang kanyang kamay. Saan mo ako dinala? Sino ka? Tanong ni Rafael. Takot na takot ito dahil ipinakita sa kanya ni Leo ang tanawin ng impyerno. Natatakot ka ba? Dapat masanay ka na. Dahil dito ko dadalhin ang kaluluwa mo. Tugon ni Leo. Biglang nagbago ang paligid nang bitawan nito ang kamay ni Rafael. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Takutin ako sa pamamagitan ng isang ilusyon? Tanong ni Rafael. Ngunit laking gulat nito nang bigla siyang sipain ni Leo.
Hindi ilusyon ang nakita mo. Inalis kita sa lugar na yon dahil gusto kong maramdaman mo ang galit ko bago kita patayin. Tugon ni Leo, sabay suntok kay Rafael sa sikmura. Akmang susugod ang mga kasama nito. Ngunit nang ikumpas ng binata ang mga kamay, nagsipagtalsikan ang mga ito. Sa oras na mapatay mo ko at malaman to ng aking ama, siguradong hindi ka niya titigilan. Kaya kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ang susunod na hakbang. Wika ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo. Huwag kang mag-alala. Yun yung plano ko eh. Gusto kong makarating sa iyong ama ang gagawin ko para malaman niya kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Tugon ni Leo. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Leo kay Rafael hanggang sa hindi na ito makakilos. Itinaas ng binata ang ulo ni Rafael at muling nagsalita. Sa pagkakataong iyon, mga tauhan na ni Rafael ang kinausap ng binata. Dalin niyo ang bangkay ng taong ito sa kanyang ama at iparating ang mensahe ko. Wika ng binata. Sabay pilipit ng leeg ni Rafael. Naglakad ito palayo. Agad kinuha ng mga lalaki ang bangkay ng kanilang amo. Matapos ang kaguluhan, muling pumasok sa tahanan si Leo. Kagaya ng una, tila wala itong alam sa mga nangyari. Hulaan ko. Hindi mo na naman naaalala ang nangyari, ano? Tanong ni Udyong. Tama ka, Udyong eh. Ang huling natatandaan ko, nagkaharap kami ni Rafael. Teka, anong nangyari sa kanila? Tanong ni Leo. Napatay mo si Rafael. At sa mga oras na to, siguradong alam na ng kanyang ama ang nangyari. Wika ni Udyong. Nararapat lang sa kanyang mamatay at kailangan panagutin ang mga taong pumatay kay Lolo Sebastian. Tugon ni Leo. Kaya kailangan mong maganda. Kung napatay ng tatay ni Rafael si Sebastian, nangangahulugan lang na hindi basta-basta ang kakayahan ng mambabarang na yun. Wika ni Udyong. Alam nito na malakas si Lolo Sebastian at hindi ito basta-bastang matatalo. Maliban na lang kung mas lamang sa kanya ang kakayahan ng kalaban. Alam ko, Udyong, kaya kailangan ko silang harapin. Tugon ni Leo. Oo nga pala. Isang bagay pa. Kailangan mong makontrol ang isa mo pang pagkatao. Napag-isip-isip ni Leo na tama ang gabay. Ilang beses na itong nangyari sa kanya. Napagtanto na maaaring magdala ng panganib ang pagkataong nakakubli sa kanyang katawan. Paano ko naman gagawin yun? Hindi ko nga alam kung paano siya nakakalabas eh. Tanong ni Leo. Kaya kitang tulungan. Pero sana naman makinig ka. Dahil para din sa'yo to. Tugon ni Udyong. Oo na, makikinig naman ako eh. Ano bang kailangan kong gawin? Tanong ni Leo. Halika, sumama ka sa akin. Iwan na muna natin ang mundo ng mga tao sa maikling panahon. Pag-uusap ng dalawa. Biglang nabalot ng makapal na usok ang paligid. At nang humupa ito,
Nakita ng binata ang pamilyar na tanawin. Ito yung mundong pinanggalingan mo, Udyong ah. Bakit mo ko dinala dito? Tanong ni Leo. Punong-puno ng maliwalas na enerhiya ang lugar na to na makakatulong para mapaglinaw ang isipan mo. Dito natin susubukan na palabasin ang isa mo pang katauhan. Tugon ng duwende. At habang naglalakad, sinalubong sila ng maliit na nilalang. Masaya ang mga ito na sinisigaw ang pangalan ni Udyong. Grabe! Talagang prinsipe ka ng mga duwende, ano? Pero nakakasiwa kasi ang liliit nyo eh. Tapos mukhang ako lang yung malaki dito. Muling wika ni Leo. Laking gulat nito nang makitang lumaki ang kapaligiran. Huwag mong problemahin ang bagay na yan, Leo. Nandito ka sa aking mundo. Wala akong bagay na hindi pwedeng gawin. Wika ng duwende. Pinalaki nito ang kapaligiran upang maging angkop sa binata. Ngunit napapansin nito, napakabigat ng katawan at habang tumatagal, lalo pang nadadagdagan ng bigat. Teka, anong nangyayari, Udyong? Bakit parang bumibigat yung katawan ko? Tanong ni Leo. Pinaliwanag ng duwende na dahil ito sa katawang tao ni Leo, ang mundong iyon ay binubuo ng espiritual na enerhiya. Anumang pisikal na bagay ang pumasok dito, magiging mas mabigat kesa sa orihinal nitong timbang. Huwag kang mag-alala dahil masasanay ka din. Sa ngayon pumunta muna tayo sa talon para kahit papano malamigan niyang isipan mo. Wika ni Udyong. Namangha ang binata sa mga nakikita. Hindi nito akalain na may ganon kagandang lugar. Nakarating ang dalawa sa talon. Mas lalong namangha ang binata sa napakagandang tanawin. Bakit mo ko dito dinala? Anong gagawin natin dito? Tanong ni Leo. Di maliligo. Sige na, lumusong ka. Pumunta ka sa ilalim ng talon. Tugon ng duwende. Napalingon si Leo dahil ang sinasabing talon ni Udyong, mahigit na 60 talampakan ang taas. Napakalakas pa ng buhos ng tubig. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Udyong? Bakit naman ako lulusong sa ilalim ng talon? Parang mabubutas yung bumbunan ko sa lakas ng bagsak ng tubig na yan eh. Wika ni Leo. Napabuntong hininga si Udyong dahil umiral na naman ang katigasan ng ulo ni Leo. Huwag ka nang magtanong. Akala ko ba gusto mo malaman kung paano magagamit ang isa mo pang katauhan? Tugon ni Udyong. Huminga ng malalim ang binata. Nagtanggal ng damit pang itaas. Naglakad ito papalapit sa talon. Nakita nito ang malaking bato sa mismong binabagsakan ng tubig. Lumangoy ang binata papunta sa bato at sinubukang umakyat. Medyo may kataasan ito. Madulas kaya nahirapan siyang sumampa. Ngunit kalaunan ay nagawa din itong makaupo sa pinakatuktok. Ramdam ni Leo ang sakit at lamig ng bumabagsak na tubig. Ngunit kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Habang nakaupo ay unti-unting lumilipad ang isipan nito. Hanggang sa nabalot ng kadiliman ang buong lugar. Unti-unting umihip ang mainit na hangin.
Kasabay nito ang paglipad ng maliliit na baga. Ilang sandali pa, may nakita siyang nakaupo sa harapan ng siga. Ang tagal kitang inantay. Mabuti naman at nakita mo ang lugar na ito. Laking gulat ni Leo nang makita ang isang lalaki. Nakaupo ito sa harapan ng siga. Teka, kanina ka pa dyan? Ha? Nasaan ako? Paano ako nakapunta dito? Tanong ni Leo. Sandali lang at kumalma ka. Marami ka nang napuntahan. Pero ni minsan, hindi ka pa nakapunta dito. Tanong ng lalaki. Siyempre hindi pa, no? Magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko yung lugar na to? Tugon ni Leo. Ito ang lugar kung saan pumupunta ang mga taong hindi kilala ang kanilang sarili. Nandito ka sa loob ng isipan mo, Leo. Ang pangalan ko ay Lucio. Wika ng lalaki. Nagpakilala sa pangalang Lucio. Napagtanto ng binata na ang kaharap ay isa pang pagkatao. Kung ganun, ikaw yung taong sumasakop sa akin sa tuwing nakikipaglaban ako? Tanong ni Leo. Tumawa ng malakas si Lucio nang marinig ang sinabi nito. Sumasakop? Hindi, Leo. Hindi kita sinasakop. Sabihin na lang nating kusa kong lumalabas sa oras na mawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. Tugon ni Lucio. Pinaliwanag nito ang dahilan kung bakit nangyayari ito kay Leo sa tuwing mahaharap ito sa isang mapanganib na sitwasyon. Pero bakit hindi ko natatandaan yung mga nangyayari? Kagaya na lang ng pagpatay ko kay Rafael. Paano mo ipapaliwanag yun? Tanong ng binata. Kagaya ng sinabi ko, Leo, kusang sumasakop ang kamalayan ko sa tuwing nawawalan ka ng tiwala. Aminin mo man o hindi, naduduwag ka. Iniisip mo na baka sumablay ka na naman. Kaya kahit ipagkaila mo, hindi mo maitatanggi na kailangan mo ang tulong ko. Wika ni Lucio. Sabihin mo sa akin, gaano ka na katagal na nanahan sa katauhan ko? Tanong ni Leo. Simula nung isilang ka. Magkakambal tayo, Leo. Patay na ako ng isinilang ng ating ina. Ngunit sa isang pambihirang pagkakataon, isinilang ka na may kakayahan na magpanatili ng dalawang kaluluwa sa isang katawan. Kaya nandito ako ngayon. Pag-uusap ng dalawa. Hindi makapaniwala si Leo sa sinabi ng kausap. Walang nabanggit sa kanya ang mga magulang tungkol sa namatay na kakambal. Pero, bakit noon pa man hindi ka nagpapakita? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Tanong ni Leo. Sa kadahilanang ngayon lang namulat ang espiritual na kakayahan mo, Leo. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas. At ngayong alam mo na ang katotohanan patungkol sa akin. Magugulat ka sa pwede nating gawin. Tugon ni Lucio. Napangiti si Leo dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Matagal na nag-usap ang dalawa.
maging ang mga nagawang kapalpakan ng binata, napaliwanag ng kakambal. Ayon kay Lucio, kaya hindi nakakagawa ng tama ang binata sa kadahilanang nag-aagaw sa isipan ang buong desisyon. Hindi makapagpasya ng katawan ng maayos na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang pagkakamali. Kaya simula ngayon, hindi ka na sasablay o papalpak. Hindi ka na ang hari ng sablay. Alam mo na ang tungkol sa akin at paniguradong makikiayon na ang katawan mo sa isipan nating dalawa. Sige na, bumalik ka na sa kaibigan mo. Nag-aantay siya sa'yo. Wika ni Lucio. Pagdilat ni Leo, muli niyang nakita ang sarili sa ilalim ng talon. Dali-dali itong bumaba sa bato. Lumangoy pabalik kay Udyong, na nooy nakaupo sa ilalim ng isang puno. Oh, musta? Buti naman nagawa mong makabalik. Ayos ka lang? Tanong ni Udyong. Ayos lang naman, Udyong. Halika na. Kailangan na nating bumalik sa mundo ng mga tao. May nag-aantay pa sa aking kalaban eh. Tugon ni Leo. Nagpaalam ang dalawa sa mundong iyon. Pagbalik nila sa mundo ng mga tao, kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Kakaiba ang pakiramdam ko sa katahimikan, Leo. Mukhang may mangyayaring hindi maganda. Wika ni Udyong. Ako din, Udyong. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan eh. Ang mabuti pa maglakad-lakad tayo. Tignan natin kung anong nangyari sa paligid. Tugon ni Leo. Nagpunta ang dalawa sa bayan. Ngunit wala naman silang nakitang kakaiba. Nang madako sila sa isang lugar na halos walang katao-tao, muli na namang tumahimik ang paligid. At nang lingunin ni Leo ang pinanggalingan, nanlaki ang mga mata nito dahil wala ng tao sa lugar. Anong nangyari sa mga tao? Saan sila nagpunta? Tanong ng binata. Maganda ka, Leo. May nararamdaman akong paparating. Tugon ni Udyong. Ilang sandali pa, nakita ng binata ang dalawang kataong naglalakad papunta sa kanya. Sa wakas, nakita ko din ang taong pumatay sa anak ko. Alam mo, binabati kita. Ang lakas ng loob mong gawin ang bagay na yon. Sa kabila ng katotohanan ng anak ko si Rafael. Maliban na lang kung hindi mo ko kilala. Wika ng lalaki. Paumanhin ha, pero tama ka. Hindi nga kita kilala eh. Sino ka ba? At saka, wala akong pake kung sino ka. Gumawa ng mali ang anak mo. At hindi ko maaaring palampasin yun. Tugon ni Leo. Tumawa ng malakas ang lalaki. Naglakad papalapit sa binata. Yan ang gusto ko. Nararamdaman ko ang kakaibang tapang mo. Pero ang tanong, kaya mo bang panindigan ang katapangan na yan? Tanong ng lalaki. Sabay lakad palayo. Hanggat may nakikita akong mali, hindi ako magdadalawang isip na mangialam. Muling napalingon ang lalaki nang marinig ang sinabi nito. Tama bang narinig ko? Mukhang hinahamon mo ko, bata. Hindi mo ko kilala. Kung balak mong sundan ang yapak ni Tandang Sebastian,
Hindi kita pipigilan. Pero siguraduhin mo rin, sa bawat pangingialam mo sa mga bagay na gagawin ko, kaya mong panindigan. Wika ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta kung saan-saan. At sisiguraduhin kung bawat gagawin mo, nandun ako. Tugon ni Leo. Muling naglakad ang lalaki palayo. Paulit-ulit itong tumatawa. Nang mawala ito, biglang bumalik ang lahat sa dati. Malakas ang taong yun, Leo. May kakayahan siyang manipulahin ang oras at panahon. Kaya mag-iingat ka. Hindi siya basta-bastang mangkukulam. Wika ni Udyong. Alam ko, Udyong, pero huwag kang mag-alala. Dahil kayang-kaya ko siyang pigilan. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan namin ni Lucio. Nagtaka si Udyong sa sinabi ng binata. Lucio! Sino si Lucio? Tanong ng duwende at ngumiti si Leo. Nagsimulang maglakad pauwi. Nang araw na yun, pinangako ng binata sa sarili na ipagpapatuloy ang sinimulan ni Lolo Sebastian. Nagsimula itong tumanggap ng mga pasyente. Naging matagumpay ang bawat panggagamot ng binata at kagaya ni Lolo Sebastian, kinilala din ang kakayahan ni Leo sa kanilang bayan. Mukhang kinakain mo na yung sinabi mo noon ah. Ayaw mo maging manggagamot. Pero tignan mo yung sarili mo ngayon. Wika ni Udyong. Napag-isip-isip ko kasi yung sinabi ni Lolo Sebastian noon pa eh. At isa pa, hindi ko naman pwedeng sayangin yung lahat ng natutunan ko sa kanya, di ba? Pag-uusap ng dalawa. Malalim na ang gabi ng mga oras na yon. Naghahanda na ang binata para matulog. Nang biglang may kumatok. Ako nga pala si JD. Shoutout kay Prince Leomar para sa comment niya ang sabi, Idol JD, ngayong Holy Week, ano ang pinakamabisang gamit? Sakto mga kabayan, alam naman natin kung gaano kahalaga ang Holy Week para sa lahat ng gustong mag-aral ng lihim na karunungan. So papakita ko lang yung mga gamit na meron tayo. Syempre yung regulars, yung spiritual bracelet, ito pampaswerte, kandili, spiritual bracelet pangkalusugan, ito naman, gunita, at ito, spiritual bracelet for protection, marahuyo. Ito naman yung anti-stress natin, mantra, pampaswerte din to dahil meron siyang dragon. At syempre yung cleansing sa katawan at espiritu, tubig ng banahaw. At ito naman mga kabayan, yung top 3 na pinakamalakas na gamit na meron ako. Una syempre yung gabay na medalyon, yung may mutya sa loob. Ang bisa nito, gagabayan kayo sa araw-araw na buhay, sa desisyon sa career, sa pag-ibig, sa pang-araw-araw. At ito naman yung mga naghahanap ng mga panlaban na. Alam naman natin kung gaano kabisa yung lana kontra aswang. Punong-puno ng sangkap to mga kabayan. Ito yung kumukulo kapag mayroong aswang sa paligid. Pangontra sa iba't ibang uri na ginagawa ng mga nilalang at elemento o kahit ng sumpa o barang. Kapag may masakit parte ng katawan, pwedeng ipahid yung langis or kapag nasugatan ka ng nilalang. At ito naman mga kabayan, yung last na ipapakita ko. Ito baka hindi ko siya ilagay sa Shopee. Personal order lang to kasi sobrang mabisa to. Sa mga tengeros, alam nyo na to. Habak de bala. Iba't ibang uri ng mutya yung laman nito mga kabayan. Kung mapapansin ninyo, 10 peraso lang yung meron ako nito. Kaya paunahan talaga to mga kabayan. Pagka-upload ko, sa lahat ng interesado, mag-message kayo kaagad. Eto na yung mga nagtatanong sa akin ng mga pangontra, gusto nang lumaban yung mga panggera. Eto na yun. Habak de bala. 10 pieces lang yung meron ako nito mga kabayan, kaya kung interesado kayo, mag-message na kayo kaagad.
At para mahabol natin yung Holy Week, sa lahat ng mag-order, ipapaship ko na kaagad ito bukas or sa Friday para dumating kaagad sa inyo. Maraming salamat. Ang ninuno.